Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Tong video na to is about self-improvement. Paano nga ba mag-self-improve? Pag nagse-self-improve ka is, lagi mo lang iisipin is yung age mo, tsaka yung goal, which is yung future. Long-term goal yan, hindi yan minamadali. Tsaka mamamaximize mo yung mga experiences nung 20s ka para wala kang regrets pagka naging 30 ka or 40. Now, hindi naman lahat magagawa ito talaga kasi nga tumatanda tayo. Tapos, nagbaburn tayo ng oras. Oras ang kalaban dito. Lahat ng mga gusto mong gawin sa buhay ay hindi mo talaga magagawa sa buong buhay mo. Lalo na dito sa Lukism, mayroon tayong mga limitasyon din minsan kasi kahit anong gusto nating gawin is may naglilimit dahil sa treatment ng ibang tao, which is base sa looks. Dahil niya natutunan nyo na tong Lukism, which is malaki talaga impact sa buhay talaga natin, pati sa pakikipaghalubilo sa tao, yung socialization. Kaya nga 'di ba nabanggit ko yung social skills is nade-develop yan naturally. Depende yan sa social acceptance ng tao sa'yo, which is base nga sa looks. Mostly naman kasi ganyan eh. Pag nagsa-self-improve ka is, teenager ka, may tinatawag tayong growth spurt, di ba? Pagka ganyan, nasa teenage years ka is, sana dati ko pa ito nalaman, dapat kakain ka mostly ng protein, high protein na rich food. Dahil ngayon sa Pilipinas, mahal ang bilihin, mas maigi pa pagtuunan na lang ng pansin yung protina na lang talaga. Wala ka nang iisipin na ibang mga pagkain kundi protina kasi meron tayong tinatawag na conversion. Once na ma-reach mo na yung maximum protein na kailangan ng katawan mo, i-convert din yan into carbohydrates. Pero kailangan mo pa rin ng carbohydrates. Kunwari, kanin, ganyan. Usually, ang self-improvement is magfo-focus ka talaga sa health mo, tsaka yung basically overall din, pati sa finance din. Kasi nga, hindi mo naman alam kung kailan ka mamamatay. Diba, long term nga yung goal. Kung ano man yan, yung goal mo na kung paano pumera is gagawin mo yan at the same time. Magta-travel ka rin kung gusto mo yan. Kung ano man yung hilig mo, yung hobbies mo na nagpapasaya sa'yo. Kung pag-gym man yan, gawin mo. Tapos, isasabay mo na dyan yung pambababae. Hindi mo naman talaga main focus talaga yung pambababae. Kaso nga lang, kailangan mo rin ma-experience yan habang 20 ka pa lang, magta-try ka. Pero, ganun nga, ito kasi ang masaklap sa black pill eh. Kung high school ka tsaka college is hindi ka talaga dinidesire ng mga babae, huwag ka na mag-expect na i-desire kapag ka 30 at 40 ka na or 50 ka na. Tsaka pag dinesire ka ng babae at that age is iba na yung pakay. Hindi na talaga yung desirability mo dahil sa'yo. Meaning ng sa'yo is yung physical appearance mo. Pag kunwari, 35, nagka-first girlfriend ka, mapapaisip ka, all of a sudden, simula nung high school nagtatry ka, college, pero never ka nagka-girlfriend, tapos biglang all of a sudden 35. Dahil nag-accumulate ka ng wealth. Meron akong mga ganun na katrabaho. Kasi nga nag-status maxing sila dahil pareho kami mga nurses, di ba? Napansin ko rin yun, meron mga sub 5 talaga na kuwari 35 na. Nagkaroon din naman talaga sila ng first girlfriend nila. Pero hindi ko lang alam kung yung babae is talagang first din yun. Malamang hindi kasi yung babae is hindi prime age yung nakuha nila. Which is kaedad rin nila 33. Obviously, mas maaga nagkakaroon ng sexual experience ang babae.
So, obviously, baka meron na mga dalawa or tatlong exes na yon sa ganong edad. Meron din namang mga virgin na babae, pero hindi na 33 tsaka 31 years old, mga ganyan, to hanggang 35. Pero, parang hindi na rin siya worth it kahit sabi mong virgin pa yan eh. Kasi, kaya nga siya virgin kasi mataas yung standards niya. Tsaka pangit, which is nakonekta sa pagiging pangit ugali. Pag mataas kasi standards mo, nagiging pangit. Yung super taas hindi naman yung sinasabi natin na wag ka magkaroon ng standards. Pero usually, super taas na standards mo is pangit ugali mo. Kasi hindi ka marunong magkompromiso or mag-adjust. Gusto mo ikaw lang lagi nasusunod. So, yun yung mga matataas ang standard, yung mga talagang 35 na, 33, 37. Biruin mo, 'di ba, sa experience ko. Sabi ko lamang pa ako dito sa itsura, na-reject pa rin talaga ako. Tapos pareho naman kami nurses. So, yan yung sinasabi ko na talagang pag mga ganyang babae, hindi rin guarantee na easy to get sila dahil matanda na. Kaya dahil wala namang commonality talaga yung babae at lalaki, dun ka na lang talaga sa prime age talaga mag-focus. Although maraming nagko-competition dyan, pero kung plano mong wag mag-anak is kahit na post-wall, pwede mo nang patulan din yun. Maging realistic ka na lang. Kunwari, average looking ka lang or sub 5. Kahit nga ako post-wall, kunwari pumatak na ako ng 50. Kahit post-wall, papatulang ko na sa totoo lang talaga eh. Kasi wala naman din talaga akong balak mag-anak. Pero sa akin lang yun. Depende talaga sa priority ng lalaki yan. So, pag nagsa-self-improve ka kasi is overall yan. Hindi ka lang magpo-focus ng isa kasi nga may sinusunog kang oras dito. Kagaya ng ginawa ko. Ine-example ko lang yung ginawa ko pero iba-iba tayo ng sitwasyon. Kasi ako, may inaasahan ako, may pamana naman ako na bahay at lupa, which is galing sa mama ko. So, kaya medyo kampante ako. Pero kung wala kayong pamana na makukuha sa parents nyo is talagang mag-iisip kayo. Kung ako sa sitwasyon nyo, kuwari wala akong pamana, ang gagawin ko talaga is iisip ako ng na trabaho or pagkakakitaan na pang long term talaga. Which is, mag-abroad ako ng maaga, 18 pa lang magte-TESDA ako. Tapos, magagather ako ng, di ba, sa TESDA, kunwari karpentero ka, electrician, 100,000 or 80,000 a month yan. So, by that time, age mo ng 30 to 35, oo, makukuha mo tira-tira na, kupas na rin. Pero, may makakasama ka pa rin na pang long term kasi sincere din naman yung mga ganyang edad na babae kasi nga, iba na yung priority nila, nag-shift na. Kaya sabi nga ni Rolo, 'di ba? Rolo Tomasi, kahit i-polygraph mo yung babae niya, nagsasabi rin talaga sila ng totoo. Actually, nagsisisi nga sila. Wala naman din kasing pagsisisi na sa unahan eh. Tsaka hindi mo rin masisisi yung babae na yun yung mga napili nila nung prime age nila na talaga mga may itsura lang talaga, heteronormy or pogi. Kasi yun ang dinidikta ng fertility time period nila. Kasi at that age nila na ganyan, prime age, driven talaga sila sa mga attractive talaga na lalaki. So, hindi yan base yan sa choices nila, base yan sa biology nila, which is dinidikta ng desire nila, which is biology nga. Na sino ba naman prime age na babae na hindi gusto magkaroon ng pogit magandang anak, di ba? Halos lahat naman tayo. Kahit ako nung prime age ko, gusto ko rin naman talaga magkaroon ng girlfriend na maganda. Which is nagkaroon naman din ako ng average looking, dalawa. Yung isa hindi nagtagal, yung isa yung long term. So, yun lang yung kung average looking ako sub 5, tapos wala akong pamana na lupain or ang isipin ko is long term, mag-abroad na lang din talaga ako. Hindi, at the same time, gagawin ko rin tong pagbablog. Pero sample ko lang yun, kung ano yung trip nyo talaga na gusto nyong gawin na pang long term.
Kasi ganun, ganun talaga dapat tayo mag-isip eh, yung pang long term talaga eh. Kasi hindi mo naman alam yung buhay mo kung gaano kahaba yan, kung kailan ka mamamatay. So goal to death pa rin yan. Kaya ako nag-exercise, medyo late ko na nga rin to nalaman. Although nagsi-sit-ups na ako nung 20s ako, tsaka sit-ups, tsaka nagbabike ako noon, tsaka nagbabasketball. Considered ka na activities din yun. Ngayon dahil nga 30, magle-late 30 na ako, 37 na ako ngayon, di ba? So nagwo-workout na lang ako dito sa loob ng kwarto ko 3 times a week. Tawag doon resistance training, calisthenics, ganyan. Para ma-maintain mo pa rin yung strength mo, tsaka yung flexibility mo, tsaka yung quickness mo, yung bilis mo, kagaya nung 20 ka. Although hindi pa rin siya comparable sa 20s ka. Kaya mas maganda talaga is maximize mo yung 20 ka. Pero ngayon kasi is mahirap magkaroon ng mga babae ngayon dahil nga social media age na. Usually ang meet-up is nagchat-chat na yung mga tao. Kahit malalayong lugar easy access na. Kagaya ng mga nakachat ko dati, 'di ba, Laguna pa. Tapos nagmi-meet lang kami sa Mega Mall. Kagaya ng sinample ko sa inyo. Meron din ako naging girlfriend na tagal Novaliches. Nag-meet kami sa Quiapo. Yun yung 18 pa siya, ako 21. So, dati pa yan, social media. Kasi nga, hindi ako successful sa real life. Kasi nga, soft yung itsura ko. So, may halong disrespect sa ibang lalaki. Sana nga natutunan ko rin to dati, yung black pill eh. Kaya, maswerte rin talaga yung mga new generation na to dahil nasi-share ko yung black pill na ang treatment is base talaga sa looks. Di sana hindi na ako naging people pleaser, hindi na ako nakipagkaibigan ng mga ibang lalaki rin. Kasi nga, disadvantage ako dahil heteronormy na soft yung mukha ko eh. Oo, gusto ako ng babae kasi nga dahil sa itsura ko. Pero sa ibang lalaki, may cock-blocking kasi tayong tinatawag, which is inggit na rin. Pag nakikita nila na niyayakap ka ng babae or gagawin ng ibang lalaki is di-disrespect ka para bumaba yung tingin sa'yo ng ibang babae. So, sana nalaman ko rin yan nung college ako. Di sana nagkaroon ako ng maraming babae nun, which is isa lang yung ko. Nagkaroon ako ng babae nun, isa lang. Hindi pa nagtagal. Pero after nun, nalaman ko na yung game. Tuloy-tuloy na. Pero yun nga, hindi ko pa rin pinabayaan yung pag-aaral kasi inisip ko talaga na wala talaga akong makukuhang magandang trabaho pag wala kang diploma. Hindi pa naman uso yung vlogging yan. Actually, ito nga ang pagbablog ko dito. Hindi ako nag-expect na talagang magiging mainstream to or popular, which is ayaw ko rin naman talaga dahil may sources naman ako ng income tsaka may inaasahan ako. Pero yun nga, kung average looking ako tsaka below sub 5 ako is mag-iisip talaga ako ng mabilisang pera base sa edad ko. At the same time, makakagala-gala ka pa rin at mamamaximize mo yung ah, youthfulness mo. Kagaya ngayon, uso na yung date pro eh. Actually, kung ako ngayon, 20s ako, tapos wala akong nagiging girlfriend, ganyan din gagawin ko, magde-date pro na lang ako. Kasi ma-maximize ko na lang, mag-abroad ako, 'di ba? Syempre, malaki kita mo yan, 100,000 yan eh. Mag-TESDA ako or kung ano man yan, basta maka-abroad ka. Actually, mas shoot ko talaga yung Western country kasi pagka naging citizen ka sa Western countries, kahit hindi ka na magtrabaho, susuportahan ka ng gobyerno. Kaso, sakto nga lang pang bayad mo sa renta tsaka pagkain. Which is okay na rin. Yan yung mga long-term na pag-iisip. Pero hindi mo rin naman gagawin yan na aasa ka ng gobyerno kung yung trabaho mo is malaki kinikita. Kasi sayang yung oras na malakas ka pa eh. So, habang malakas ka pa, gamitin mo na lang yan sa pangtrabaho. At least, malaki yung kinikita. Kaysa naman, bata ka pa lang, 20 ka pa lang, umasa ka na sa gobyerno dahil fatalistic ka mag-isip dahil, tangina, hindi ako magkaka-girlfriend, hindi na ako magkakarelasyon. Ganito yun, magka-quit na lang ako, wala na saysay buhay ko, pakamatay na lang ako, lying down, lying down and rot, yung gano'n na mentality.
na mayroong mga ganun na lalaki na talagang nagki-quit na rin talaga ng 20 pa lang sila. Kaso nga, ang problema kasi diyan, wala kang physical activity. Actually, ang turing ko talaga sa work is physical activity lang talaga siya. As in yung physical kasi sa trabaho ko nakakabenda o nakakabuhat para lang wag lumiit yung muscle mo tsaka yung buto mo maging matibay pa rin. Although magagawa mo yan sa workout kaso hindi ka naman mag-workout everyday, di ba? Tsaka walang interaction. So, parang form mo rin ng interaction yun sa trabaho. Pero kung sub 5 ka, meron ka rin naman makaka-interact, mga kapwa mo rin sub 5 or normie. Actually, mas mahirap pa nga yung katayuan ng high tier normie or may mga itsure. Kasi mas onti yung nakakausap nila. Napansin ko rin to kahit sa dati kong trabaho, basta above yung itsura mo. Parang isolated ka. Parang onti yung meron kasi isang lalaki na na mga above yung itsura sa katrabaho ko dati sa Pinas. Ganun din, seryoso lang din siya tapos sabay hindi gaano nakikihalubilo. Kasi nga, yung social acceptance kasi yan eh. Oo, sa una, marami talagang halo effect yan. Pagiging pogi or above sa average. Pero wala na kayong incommonality kasi hindi na palagay yung loob ng ibang tao eh. Ang nangyayari, insecurity na kasi nga above ka sa looks. So, ang mangyayari, ikaw din yung target. Kaya yung nagsasabi na yung gusto ko maging pogi. Oo, lamang ka sa babae. Pero sa treatment sa kapwa lalaki tsaka ibang aspeto, sa una lang din yan. Meron din babae na gusto ka nila. Totoo yan. Gusto ka nga nila. Kaso pag hindi mo sila gusto, biglang magsuswitch. Alam mo yung biglang kakainisan ka na tapos papahirapan ka. Meron mga ganyan. Usually sa trabaho din yan eh. Dahil nga above yung looks mo, parang gusto pa nila na makuha ka nila or parang gusto nila magbeta ka sa kanila. Ganyan yan eh sa mga babae. Kaya nililimitahan ko yung pakikipag-usap sa kanila kasi nga ano lang yan, interrogation. Tsaka sa trabaho, ang purpose lang naman ng trabaho is um, magawa nyo lang talaga yung trabaho para pumera. Para meron kang tirahan tsaka makain na healthy. Yun lang naman ang tingin ko sa trabaho eh. Pwede ka rin makakuha ng mga kapartner dyan kung mga early 20s ka pa. Diyan na lalabas yung mga magkaka-interest sa'yo na babae. Pero kung ganun nga, pwede ka rin mag-try kung wari yung babae. Wala pang experience. Pwede ka manligaw. Merong ibang tumatalab din na ganun eh. Basta early 20s. Pero pagka past na is medyo pahirapan na rin yan. Past 25 na. Actually, both gender talaga. Past 25, pahirapan na talaga. Kasi usually ng mga babae niyan is tira-tira na talaga na pouch na. Or in a relationship na talaga na pang long term. Kaya lalo na yung K-12, ubusin oras mo yan, gagraduate ka 25. So ganun nga, pag nagsa-self-improve ka is overall din talaga iisipin mo pang long term. Yun din yung inisip ko nung 20 ako, nagmasteral rin pala ako. Kasi nandami ko talagang ginawa para talagang Kasi sabi ko, tangina kung ayoko naman maging nursing habang buhay. Kasi nakakahiya na yun, nagtatrabaho ka as nurse. Parang limit mo lang dyan hanggang 45 or 40 eh. Tapos sabay, syempre makakatrabaho mo niyan, bata, mga 20 pa lang. Pero may chance ka rin, kung pogi ka, may chance ka rin naman na ma-hit yung mga 20 na yun kasi pogi ka nga. Wala rin namang competition sa course ko kasi nga, onti lang lalaki na kumukuha ng ganitong kurso. So talagang mapipilitan din sila sa'yo kahit average looking ka. Which is, yun yung mga nangyari sa mga sub 5 tsaka average looking na lalaki. Basta hindi napapanot kumpleto pa yung buhok. Nagkakaroon sila ng chance na may babae nagkakagusto sa kanila kahit average. Kasi may tinatawag tayong mugging.
tsaka yung Epiphany Pace, Maging at Epiphany Pace. So maraming factors bakit ka napili pag past prime na yung babae. So, ganun lang yung self-improvement eh. Parang pagsasabayin mo sila lahat. Kung alam ko nga lang to dati, siguro nag-gym na ako ng mga nasa 18. Kasi 18 to 25 alam ko pwede ka pa tumangkad kahit 1 inches. 1 inch, kahit 1 inch, ganun or to 2. Pwede ka pa tumangkad. Kasi dati nung 21 ako, parang 5'6 lang ako eh. Tapos nag-stretching ako, tapos nag-basketball. Tumangkad pa ako ng 1 inch. Ngayon na straight ko na. Medyo kuba-kuba rin ako dati. Ngayon na straight ko na yung likod ko. Kasi parang 2 months ago. Kasing height ko lang yung isang lalaki dito na 5'7". Pero yung nagkatabi kami, nakikita ko sa salamin habang naghuhugas ako ng pinggan. Nakita ko, sabi ko, parang tumangkad ako ng onte, ng half inch to 1. So tingin ko nasa 5'7 and a half na ako or 5'8 kasi mas matangkad na ako sa kanya eh. Kasi pareho kaming 5'7 nun. So nakakatulong yan kasi pag na-straight yung spine mo is dagdag inches din yan. Ang max lang na inch niyan is 1 to 2. At least malaking bagay na yun. Mas straight mo yung spine mo. Yung height na 1 inch, malaking bagay na yun. Nagiging 5'8 ka. So yun nga, i-maximize mo talaga lahat. Ngayon kasi SOCMED na eh. SOCMED na, 'di ba? So ang gagawin mo na lang talaga is yun nga, mabilis ang pera. Biruin mo. Nag-TESDA ka, tapos nag-experience ka sa Pilipinas ng 1 taon. Tapos nag-abroad ka na by age 27, 28. Tangina, milyonaryo ka na, promise. Milyonaryo ka na nun. Tapos kahit mag-pro ka na, gawin mo na lang yung pro. Di ba nga average saka below average is mahirap na talaga mapili ng babae. Gagawin ko nun, magpo-pro date na lang ako. 28 ako, tangina, ang dami kong pera pang pro nun. Tapos sabay babalik na naman ako dito sa ibang bansa, sa western country kasi nga target mo yung long-term security, di ba? Or kung gusto mo naman na may milyones ka, bibili ka ng low-cost housing dyan sa Pilipinas, tas papaupahan mo. Tas habang babalik ka na naman dito mag-abroad. Basta ma-maximize mo lang talaga lahat. Tapos magpa-flat ka dun sa mga accommodation na parang dormitory. Para halo-halo, may lalaki, babae. Parang ganun yung nangyari sa akin, di ba? Yun yung success ko na isa dito. Actually, first time ko na meron natira dito sa New Zealand eh, kasi nga siya yung nag-approach. Pero may mga nag-approach na talaga sa akin dito. Pero hindi ko trip kasi nga past 30 na. Past 30 na kaya hindi, tsaka single mother kaya ayaw ko talaga. May karapatan ka naman mamili kung hari, may nagkakagusto sa'yo. May karapatan ka naman din mamili na So, parang yun lang talaga maganda eh, pagsabayin mo. Basta lagi mong iisipin kung saan ka mabilis pumera. Na pero depende pa rin yan sa priority mo. Kung priority mo talaga na talagang magkaroon ng girlfriend or karelasyon is maaga pa lang gagawin mo na yan. Bago ka pa mag-20, high school pa lang ka. Or hindi mo naman bubuntisin agad eh. Depende naman yan sa'yo eh, kung anong kasi ikaw pa rin naman talaga may control eh, kung gusto mo buntisin yung babae o hindi. Dami-dami namang contraceptive. Basta lahat nga pabor sa babae, di ba? So, yun yung gagawin nyo, mabilis ang pera sa short period of time. Tapos pagsasabayin mo yung online tsaka real life. Tapos marami ka ring i-entertain. Although saturated na kasi yung online, dami na nagme-message eh. So, at least kung hindi ka man successful dun sa procreation side ng purpose ng life is may pang survival ka, pang cope. Makakabili ka ng laptop, cellphone na 2,
tapos kukonekta mo sa Bluetooth. Kagaya ng ginagawa ko, 'di ba? Dalawa cellphone ko na Poco na F5. Yun pa lang, ang bilis na nun eh. Kahit sabi mo mid-range yun, kinunik ko sa Bluetooth ko dito, di araw-araw ako nagpo-podcast, nakikinig talaga ako ng mga educational. Tapos ganun din, wag kayo manonood ng mga twerk-twerk. Lagi nyong gagawin is papanoorin is yung magbe-benefit kayo. Kagaya ng movie, nanood rin ako ng movie kasi yung mga movies, ini-extrakan ko yan ng knowledge. Nanood ako ng 50 Shades of Grey. Napanood ko na yan dati pero hindi ko gano'n naintindihan story. Pero ngayon pinanood ko ulit yung part 1. Tapos, kailan ba yun? Last week pinanood ko. Kasi yung lalaki, dominant siya, 'di ba? Si Grey. Tapos, yung submissiveness, yung si Alana Steele yata pangalan nun. So, yun nga. Sabi nung, pag nagiging submissive yung babae, diba submissive, tinanong ni Alana Steele, ano mapapala ko dito pag ginagawa ko itong mga ganito, yung mga fetishes mo? Sabi niya, anong mapapala ko dito? Anong mabe-benefit ko? Sinabi ni Christian Grey, ako. So, alam ko na yung perspective, yung hookup na sa dating app is ganun lang talaga siya. So, yung babae nagiging submissive dahil dun sa pogi. Kasi, ang makukuha niya lang talaga is yung physical appearance lang talaga. Siya lang talaga. Pero kasi si Christian Grey is overall din siya. Mayaman din naman siya. May-ari siya ng mga kung anong business man yun, nalimutan ko na. Parang paupahan na ata yung mga niya yung business niya. Nakalimutan ko na. Pero yun nga. Yun yung pero ganun din. In the long term din, ginagawa rin siyang betafication. Parang nagsasawa na yung babae na maging submissive, 'di ba? Kasi nung bandang huli, nung palabas is parang ayaw na niyang gawin yung mga pinapagawa sa kanya tapos nagre-resist na siya. Tapos yun na, nagkahiwalay na sila ng landas nung bandang huli. Yan yung sinasabi ko na kahit na pogi ka pa, meron tayong tinatawag na betafication. Habang tumatagal na kasama mo yung babae is talagang gagawin kanyang beta. So, lalo na pagkasama mo sa loob ng bahay. Kaya actually red pill din talaga yung yung na yun black pill sa looks, pero yung red pill kasi sabi ni Christian Grey, hindi ako natutulog ng may kasama. So, yun 'di ba sa red pill, huwag kang makipag-cohabitate tsaka makipag-live-in. Ayaw niya na may kasama matulog. So, ano nangyayari, parang friends with benefits lang sila ni Alana Steele. Pero yun nga, pag nagse-self-improve ka is laging ang return of investment yung benefit mo talaga. Parang ganun din sa relasyon. Pag ako, 'di ba, kunwari, yung babae nagkagusto sa'yo, tatanungin mo ano bang benefit nito sa'yo, ano magagawa nito sa'yo, na laging yung benefit na para sa sarili mo yung iisipin mo. Sure, yung mga average looking tsaka sub 5 is kahit naisipin nila talaga na magbe-benefit sila is hindi rin talaga kasi nga hindi genuine yung desire dahil sa physical appearance eh. Sinabi na rin ni Savi Gayan tsaka nung ibang kung hindi ka talaga dinidesire ng babae since high school ka pa lang, college, is what could you expect kung 30 ka na, tsaka 40, may age pill tayong tinatawag. Pero may epiphany phase naman na tinatawag yung babae, 'di ba? Pipiliin ka niya, kunwari nag-accumulate ka ng mga resources. Yun nga lang, yung treatment sa'yo is pang dun lang talaga. Extra kang ka lang talaga ng extra kan kasi nga hindi ka naman niya dinidesire talaga. Yan kasi yung purpose ng black pill, na talagang maging realistic kayo, na kaya naman kayo napili, nagulat ka, 'di ba? Wala kang karelasyon nung high school, college.
Tapos biglang nung 35 ka, all of a sudden, biglang nagkaroon ka ng girlfriend. Siyempre, may ipipanipase tayong tinatawag. Usually, magkakagusto sa'yo niyan, kupas din. Or, pwede naman prime age na below 25 pero iba pa rin yung pakay nun. Kasi nga, dahil nga sa looks mo. Gets mo yung looks mo? Yun yung ano eh. Marami kasing delusion na red pillar talaga na hindi ko sinasabing lahat Tsaka wala akong sinushoot na channel. Pero yung ibang red pillar talaga na ano, na hindi naman sa looks yung ano, ba't siya ganito nakapagrelasyon? Bakit yung mga ano? Oo, alam natin yan. Sinabi ko na rin yan dito, 70% ng nasa relasyon ngayon or pamilyado is beta. Ibig sabihin, once na nasa relasyon ka na, ipagrelasyon ka sa babae, is beta ka. Ibig sabihin, yung terms and conditions niya masusunod. Mag-i-stay siya sa'yo hanggat beta ka. Gets mo? Oo, chad ka, alpha ka, genetically, superior genetic, pero nasa relasyon ka, beta ka pa rin. Kasi nga, yung terms and conditions niya yung masusunod. Piniplease ka niya, di ba? Kasi below siya sa looks mo dahil chad ka, di ba? Ganun lang naman yun eh. So parang hindi mo rin talaga nakuha yung talagang gustong gusto mo. Pag lalaki ka, hindi mo makukuha talaga yung gusto mo. Nakuha mo nga yung maganda, pagsisilbihan mo yan. Magiging silbidor ka. Or kung hindi man is magbe-beta box ka. Kaya nga pinasok ko na yung silbidor kasi marami rin talagang lalaki sa Pilipinas na silbidor. Pero yan talaga yung pinakamahirap na ano kasi nagiging nababribe ka niyan eh. Tsaka hindi ka self-reliant. So, any time of the day, nangyari kasi yan sa ano. Kaya minumulat ko sa inyo yung mata nyo para wag kayo magaya sa kaibigan ko. Kaibigan ko tambay. Tambay talaga siya. Sarap ng buhay niya. Tapos, nahit siya ng babae. Nagkasawat siya, 2 anak. Kala ko nga, sabi ko, siguro masarap na yung buhay nito, submissive yung babae. By that time, nakuha niya yung babae, 28 na ata. So, pinalaki lang yung bata ng parang 7 years old or 8 years old. Tapos, iniwan din siya. Yung 2 bata, iniwan sa kanya. Kasi nga, namatay yung parents ng tatay. Namatay yung nanay nung kaibigan ko. Wala na siyang bahay kasi pinaghatian ng mga stepbrother, binenta. So, kawawa siya. As in, talagang nagtatrabaho siya. Which is, gagawin niya yun para sa 2 anak niya. Iniwan sa kanya yung 2 anak niya eh. So, yan talagang pinaka-pangit na posisyon. Kung wala ka talagang trabaho, huwag ka na lang magrelasyon. Kasi talo ka dyan eh. Talo ka talaga. Kung wala kang trabaho, huwag ka na lang magrelasyon. O kaya hindi mo kayang buhayin sarili mo, huwag ka magrelasyon kasi parang mas magiging doble yung pahirap niyan. Pag iniwan ka, ngayon sokmed na, dami na talagang babae na na talagang nangiiwan. Tsaka hindi na rin naman sila talaga kukuha ng average looking na minimum wage earner eh. Pag kinuha ka niyan, malamang servidor ka. So, ganun nga, pag nagse-self-improve guys, overall talaga. Wag lang yung focus lang sa isa, puro papogi lang, wala namang pera. Hindi naman din ubra yan. Oo, ang dami mong babae, nasasayang naman yung oras mo. Yung security mo naman in the near future, yung nakokompromiso, di ba? Yung security mo na pagtanda mo. Matutulungan ka ba niya mga babae mo? Kuwari, inanakan mo yung mga yan. Wala kang pera, di ba? Naku, pag walang exchange ng value, hindi ka halagaan ng babae. Kuwari, marami ka na anakan, di ba? Hindi ka naman present doon, tsaka hindi ka nagsusuporta. Ano expect mo? Tutulungan ka ng babae? Hindi oh. Diyan nga magkakaalaman, di ba, yung mga babae pag nagkasakit yung mister nila. Iniiwan na nila, di ba? Oh. Diyan nga magkakaalaman. Tapos sabay ikaw ka, dahil inuna mo puke, ang nangyari sa'yo, naubos oras mo, hindi mo sinecure yung future mo dahil tumanda ka. Nangyari sa'yo. Ganon din yung nangyari dun sa kaklase ko. Babaero siya nung
Ngayon, naghihirap siya ngayon. Hindi ko na alam kung ano trabaho niya ngayon. Nabaon pa siya sa sugal kasi sugarol siya. Tumataya ng 300K. Nabaon siya ng utang na ganun. Kaya maganda talaga eh. Ang focus mo talaga is goal to death. Tapos magiging flexible ka. Ang lagi mong iisipin is pang long term. Huwag mo iisipin yung panandalian lang na ano. Parang yung ginawa ko, parang, di ba ginawa ko, parang minaximize ko nung 20 ako. Although mahirap na ngayon yan, SOCMED, pero marami pa ring paraan sa trabaho, mga ganyan, kung saan saan. Actually, kahit nga online. Pero kung ako sub 5 talaga, tsaka normie, magpo-pro na lang ako. Pro date na lang talaga. Kasi doon na tayo papunta eh. Napansin ko na rin to, ang dami na rin talaga eh. So, doon na lang talaga ako. Although tira-tira na yun, pero prime age pa yung mga yun. Tsaka sila namimili eh. Kuwari, gagawin mo yan bago ka mag-40. Kasi once nag-40 ka na talaga, game over na rin talaga eh. Kahit mga prostitute na prime age, hindi ka napapatulan yan. Pera na lang talaga kung Maladiter o Campo ka or Piolo Pascual. Gaano ba ka-common yung ganyan itsura? Karamihan naman ng lalaki, 80% dim, undesirable, dim, unattractive. So, yung mga isipin mo, 48% naka-reproduce sa all throughout history ng mga lalaki. Kung iisipin mo, malamang beta box karamihan nun. Kasi onti lang naman yung pogi eh. Although yung pogi, ang mating strategy nila, makarami talaga. Pero, ang mating strategy ng mga undesirable, 80% na lalaki is mag-i-invest sila dun sa isa, which is yan, magsisimp, magbibigay. Kahit na ayaw mo tong gawin, hindi ka magugustuhan ng babae kasi yun talaga yung treatment niya dahil base sa looks eh. Usually, nangyayari yan is past prime na yung babae dahil sa epiphany phase na. Ako inagahan ko na yung epiphany phase eh. May proof din ako niyan, meron akong kinokomentan dun sa Facebook. Dati daw, yung babae to mismo nagsabi dati ganun daw, mahilig daw siya mag-entertain ng pogi. Nung pumatong siya ng 26, nag-iba na siya ng priority. Kahit average looking na lang, basta makakasama niya ng matagal long term. So, ganun niya mag-isip yung babae. So, inagahan ko na, si Rolo kasi, ipipanin niya 28, pero di na ngayon yan, SOCMED na ngayon eh. Ang epiphany phase ngayon, kasi ang dami na talagang knock up, nagiging single mother. Single mother pa lang na prime age, epiphany na yan eh. Paano kung 25 o 25 pataas? 26 ko na nga, binabaan ko na kasi base sa obserbasyon ko, ganun na talaga. Biruin mo, nagpo-pro na yung mga yan. Yung mga prime age, 25 below, nagpo-pro na. Kung ako average looking ako or sub 5, gagawin ko rin yan. Yung magpo-pro na lang din talaga ako. Tapos mag-a-abroad ako. Actually, maraming site din na ganyan eh. Kuwari, nag-abroad ka. Kuwari, dito sa New Zealand. Legal naman yan eh. Magpo-pro ka. At least na-enjoy mo. Tapos makakabili ka mga gadget na pang cope. Tsaka yun nga, pag mga i-absorb nyo ng mga information is huwag kayo manonood ng for entertainment lang, laging for growth yung papanoorin nyo or papakinggan nyo, yung may mapapala kayo. Kagaya nung health, ano pa ba, paanong strategy pumera, yung mga ganyan. Although hindi naman lahat tayo is pare-pareho ng sitwasyon tsaka ng katayuan is may help talaga. Kaya hindi ako nagpe-prescribe na mga dapat nyong gawin eh. Ang sinasabi ko lang talaga is yung focus. Ang focus nyo lang talaga is yung pang long term, kung ano man yan. Yun lang yung iisipin nyo pang long term, which is dun pa rin talaga papunta. Siyempre, pag long term yung iniisip mo, kuwari, tatanda ako. Lagi mo iisipin ganun, tatanda ka eh.
Kasi hindi mo naman talaga alam kung kailan ka mawawala. So, iisipin mo yun, tatanda ako. At ang ina, ma-maximize ko tong 20 ko. Hanggat malakas pa ako, tatrabaho ako, mambababae ako. Kasi ito yung youth ko eh. Pagsasabayin ko yan. Kasi nga, yan yung prime mo eh. Yung prime ng babae, prime mo rin yan. Kaya yung men age like fine wine, hindi ako naniniwala dyan. Gaano ba ka-common talaga yan? Hindi naman common yan. Kahit nga ako, may pumapatol sa akin, pero tira-tira pa rin talaga. Ako na nga patunay niyan, heteronormy na ako, pero sinasabi ko sa inyo. Kaya yung mga nagyayabang dito, na, nakakuha ako ng ganito, ganyan, yung ganun. Tapos pag tiningnan mo yung beta box, malamang, nasorpresa ka pa, na beta box ka. Huwag ka na masorpresa, kaya ka nga pinatulan dahil sa pakinabang mo. Pinagbigyan na niya yung edad mo, pero kailangan mo mag-beta box. Maging realistic tayo dito dahil ang relasyon sa babae is beta talaga yan. Terms and condition nila masusunod. Kasi sila picker eh. So, yung pakinabang mo talagang main nila. So, yun talaga isipin mo. Goal ko, ganito. Hindi na mayroon akong passive income. Kuwari, paupahan. Yun nga, which is mag-abroad ka talaga na maaga. Tapos pagsasabayin mo, mambababae ka sa abroad, mambababae ka dito online. Actually, mas okay pa nga mag-online na lang eh. Pero kung ako talaga, magpo-pro date na lang talaga ako. Kasi doon na rin papunta to eh. Nagugulat ka, baka yung mga girlfriend ng ibang lalaki dyan na nagpo-pro na rin. Which is, may posibilidad 50-50. Kasi nga, doon na tayo eh. Dagdag excitement na yan. May daddy government pa, 4 piece, kung ano-ano pang benefits sa mga babae ngayon. So, ang goal mo lang talaga is maging seryoso ka, flexible, at goal to death. Yung tatlo lang yun. Yun yung secret formula. Wala akong pe-prescribe na dapat yung gawin, pero yun yung iisipin nyo. Seryoso ka lang parate para may respeto ka sa kapwa mo, mamamayan, lalaki man yan or babae. Kahit pa sabi mong sub 5 ka or average looking, basta seryoso kasi seryosohin ka rin. Tsaka, maging presentable at malinis ka. Tapos, maging flexible ka kasi pabago-bago yung sitwasyon. Hindi ka naman laging nakafocus lang sa isang ginagawa mo. Tapos, yung isang side is goal to death dahil hanggang pagtanda mo, pang long term, need mo ng passive income. Ayaw mo naman din magtrabaho ng, tayo na, 60 ka na, nagbabanat ka pa ng buto, di ba? So, yun talaga yung, yung tatlong formula na yun. Maging seryoso ka, i-maximize mo yung 20s mo, tapos maging flexible, goal to death. So, yun lang. Peace.